I'm very happy. Lagi akong pumunta dito sa ating pong seminar o Bible study. Even though hindi kami nakakatanggap dito ng bayad, kasama ni Pastor Lee, but we are very happy to meet you, our beloved person. Kasi naniniwala kami na kung ano yung alam naming kasagutan, ito yung magiging kagalingan sa inyong pong sitwasyon sa mundo. Gaya ng lagi namin sinasabi sa inyo, kayo po ay biktima. You must now confirm mo sa inyong buhay na ikaw ay biktima. Nino? Maraming tao sinasabi kayo yung gumawa. But in our eyes, you are just victim. That's why, without knowing accurate gospel, you continually become deceived. Manunubok kayo ni Satanas. That's why today, very important message will come on. If you listen today, you will get answer. Kapag hindi po kayo nakinig ng mabuti, you lose the chance. Especially, ang pamagatang natin ay the way to heal. Ang paraan para gumaling tayo. Gusto niyong gumaling? Yes. Yung sitwasyon ng iyong buhay na pagiging drug addictor can be have the way. Merong way. But, alam niyo kung paano? If you don't know, you will continually suffer. Mananatili kayo ganyan. Kahit sa araw, dalawang araw, hindi kayo gumamit. Pero pangatlong araw, gagamit kayo ulit. O kaya naman, isang linggo, hindi kayo gumamit. Pero paglipas ng isang linggo, gagamit kayo ulit. O kaya naman, isang buwan, natiis nyo hindi gumamit. Pero paglipas ng isang buwan, isang araw, gamit kayo. Honestly, very hard to heal yung ganyang sitwasyon na meron po kayo. Bakit? Yung drugs already nag-melt na yun, natunaw na yun sa ating isip, sa ating puso, sa ating buhay. That's why it's not easy to be healed. But, we are already witness. We know someone na nakaunawa ng accurate gospel, they heal. Yung proseso na yun, not so mabilis. Gaya, ini-expect nyo, gagaling ako agad sa seminar na ginagawa natin kada linggo. No! Not easy. Every time, bakit kailangan nating makinig ng ganitong seminar o Bible study? For you to imprint and root and nature. To be. Kung hindi, or spend full time, listen, napakinggan nyo, naunawaan nyo, pero kung walang continuation, walang pagpapatuloy makinig, you will go back sa inyo pong dating buhay. That's why, ano yung kailangan nating malaman para tayo ay gumaling? Gaya ng sabi ko sa inyo, brother, gusto mong gumaling? Yes! Maybe, lahat ko kayo dito gusto nyo gumaling. Then okay. Kung hindi natin alam kung paano tayo gagaling, hindi kayo gagaling. Gaya ng sinabi ng aming senior pastor, sabihin ko din sa inyo, if you don't trust us, hindi namin kayo matutulungan. That's why, we need your trust to us. Halimbawa, sir, o kuya, pag may sakit ka, pupunta ka ng doktor, di ba? Bakit ka pupunta ng doktor? Kasi kailangan niya magpagaling sa sakit na meron siya. Then, magtitiwala ka sa doktor o hindi? Magtitiwala. Kaya ka pupunta ng doktor eh. Di ba? Kaya kung anong ibibigay niyang reseta sa'yo, kailangan mong inumin. Kailangan mong gawin at gagaling ka. Same! Kaya kailangan namin ng tiwala niyo. You need to trust us. Pagtiwalaan mo kami so that you will experience healing. Kung hindi kayo magtitiwala sa amin, I'm sorry, hindi kayo gagawin. Why? You already experience. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo gumagaling. Kahit anong gawin nyo, hindi kayo makalaya. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapigilan. That's why we are here. Kami po ay spiritual doctor. Now, alam ko kung ano yung tunay ng problema.
That's why we need your trust. Kailangan po namin ng tiwala niyo. Amen? That's why, gaya ng sinasabi namin mga kapatid, magdala po kayo ng ballpen, notebook, para isulat nyo kung ano yung napapakinggan yung magandang balita. That's why you must bring. Amen? Labas mo, kuya, huwag ka mahiya. Opo, isulat mo, huwag ka mahiya. You must bring notebook, ballpen, to write very important message. Then especially, you must remember, Satan exists. Si Satanas po, nandito, wala siya sa impyerno, pero nandito. Nandiyan ngayon sa tabi mo. Bibigyan kayo ng pagkaanto para hindi kayo makinig. Bibigyan kayo ng pagka-boring para hindi nyo maunawaan. Bibigyan kayo ng mga sitwasyon sa inyong buhay para hindi kayo gumawa. Bakit? Yun yung tuwa ng Satan. Para kayo ay hadlangan na hindi nyo magawa gumaling. That's why, alam niyo si Satan, tuso. Yung mga part na napakahalaga na kailangan nyo maunawaan, hindi niya ipapaunawa sa inyo. Kaya, si Satanas, ang ginagawa niya, hindi kayo makapakinig ng gospel. Hindi kayo makapakinig ng gospel, ng accurate gospel. That's why, bakit dati, nung una namin dating, ang dami namin yun. Pero bakit ngayon? Nasa 10, wala pa. Bakit hindi na lang? Hindi dahil ayaw nila, Satan come to them. Para hindi sila makapakinig ng gospel. Kasi kapag napakinggan nila yung gospel, they will be healed. Then, bakit kayo, yung mga nandito? You are chosen. Every one of you, you are chosen to be healed by God. Then sila, hindi chosen? Yes. Kasi wala sila eh. But, pag umaten sila, pwede. Ano pa yung ginagawa ni Satan? Not to enjoy gospel. Yan yung ginagawa ni Satan. Kaya kahit nakakapakinig kayo ngayon, hindi niya kayo bibigyan ng paniniwala. Hindi nyo mai-enjoy yung gospel. Hindi naman totoo yan eh. Hindi nga naman nakikita si Satan eh. Hindi naman nakikita si Satanas. Bibigyan niya kayo ng mga sitwasyon sa inyong buhay na hindi nyo paniwala. Kaya, anong bibigyan niya sa inyo? Problema. Para hindi nyo ma-enjoy. Bibigyan niya kayo ng kalungkutan. Bibigyan niya kayo problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa relasyon, problema sa trabaho, sa negosyo. Ang daming problemang lilitaw sa inyong buhay para hindi niya ma-enjoy. Ano ba? Si Satanas, haadlangan kayo na hindi nyo ma-share yung gospel. Yung gospel, totoo. Pero, as much as possible, ayaw ni Satan. That's why, Satan really make you to be like that. Then, isipin nyo mabuti. Bakit ang tao hindi masaya? Bakit ang tao hindi masaya? Dahil sa problema sa buhay, maraming problema sa pamilya, pag-aaway, husband, another girl, that's why broken family. That's why people is unhappy. That's why, even you, bakit kayo gumamit ng droga? O bakit kayo nagbenta ng droga? It is because, not because of you. You are unhappy. Honestly, hindi kayo masaya. You want to be happy, that's why you use. That's why, sinasabi namin lagi sa inyo, you are just victim. You want to solve problem. That's why you use drugs. Gusto nyo solusyonan yung problema, that's why you use drugs. Yung iba naman, gusto na lang solusyonan yung problema, that's why they drink liquor. Umiinom sila ng alak. Umiinom ng alak para masolusyonan yung problema. Ba? Even nung pag-inom ng alak, they can store. Yung iba naman,
Para masolusyonan yung problema nila, they will go through hard. Or, they will have sex. Para lang mapawi yung kanuhan. But, yes, magiging masaya, but temporary. After that, unhappy again. More problem. Why people is unhappy? Not because of other people. Hindi dahil sa mga sitwasyon na meron kayo sa buhay. People is unhappy. Then, paano kayo gagaling kung mananatili ganito? That's why. Una, kailangan yung ma-recognize. Recognition is very important. Ano yung Tagalog ng recognition? Makilala. Kailangan yung makilala na yung problema nyo ay fundamental na problema. Kapag hindi nyo nakikilala na yung pangunahing problema, ito talaga yung tunay na problema, hindi kayo gagawin. Bakit? Kasi yung pangunahing problema, yan yung ating tunay na problema. Yan yung fundamental problem. Bakit? Kasi thousand problem na dumarating sa buhay natin, that is only resolved. Then, kailangan nyo maunawaan. Ano po yung original people? Ano yung original people? Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 27, ang pagkakaligtas natin ng Diyos, mabuhay kasama. Kailangan mabuhay tayo kasama ng Diyos. At paano? Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 7, sa pamamagitan ng banal na spirito. Sa pamamagitan ng spirito ng Diyos, yun yung ating tunay na pagkakaligtas. That's why, sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, people will bless. Everything blessing tayo. Ito yung original people. But, dito sa original people, may problema. Anong problema? Yun yung tinatawag na fundamental problem. Yun yung fundamental problem. Ano yun? Dapat kasama natin ang Diyos. Pero sabi sa Genesis chapter 3 verse 1 hanggang 6, ang tao na paniwalay sa Diyos. Ang tao na paniwalay sa Diyos. Kaya, ang tao naging makasalanan. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, yun yung problema. Dahil tayo naging makasalanan, kaya sabi sa John chapter 8 verse 48, sino yung ating naging ama? Sino yung umadaw? Sino yung umagaw sa atin sa Diyos? Si Satanas. Yun yung pinangmasukan niya na yung ating buhay. Dahil sa pangunahing problema. Kaya din ko ng star dahil napakahalaga. Dahil sa pangunahing problema, ito yung nangyari. Merong resulta. Merong resulta ng pangunahing problema. Anong resulta ng naranasan nating problema? Una, nakaranas tayo ng problema sa ating espiritu. Ibig sabihin nun, tayo po ay naging spiritual na patay. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos umalis sa atin. Yun yung nagkaroon sa problema sa ating buhay. Dapat kasama natin ang Diyos. But the problem is, tayo ay napaniwalay ni Diyos. That's why tinawag tayo spiritual death. Patay sa spiritual. Kaya naman, ano ba? Yung ating status, captured by Satan. Kaya yung isip nyo, hawak ni Satanas. Bakit ang tao nakakapag-isip pumatay? Captured ni Satan. Bakit ang tao nakakapag-isip na manloko? Captured ni Satan. Bakit ang isip ng tao nakakapag-isip ng malalaswang kaisipan?
Hindi tayo yun. Captured by Satan. Bakit ang tao nakakapang loko, nakakapang-scam? Captured by Satan. Yung kanilang status, captured by Satan. Yun ngayon yung meron na. Ano ba? Nakakaranas pa ang tao ng mental na problema. Worry, angry, upset, jealous, a lot of problem, depressed, stressed. Why? Satan given. Yun yung resulta ng ating fundamental na problema. Ano ba? Merong physical na problema. Ano yung physical na problema? Family problem, financial problem, business, drugs, then despise someone, kaya naman naloko kayo, nakatagpo kayo ng insidente, physical problem. Then bakit ganun? Hindi yun yung tunay yung problema. Yun ay resulta na lang. Resulta siya ng fundamental na problema. Pangunahing problema. Ano pa? Kaya ang tao, hindi nila masolusyonan yung ganitong buhay nila, they commit suicide. Pagpapamatay na lang para tapusin na yung buhay. Kaya, kapag ang tao nakaranas ng sobrang laking problema, ano yung may isip na lang nila? Suicide na lang. Patay na lang. Then, the problem is, hindi lang yun. People will go to hell. That's the problem. That's why, kayo mga kapatid, marami kayong problemang pinagdadaanan. But, yan yung tunay yung problema. That's only result. Result lang yung problema na pinagdadaanan nyo ngayon ng fundamental fact. That's why, kailangan nyo pong ma-recognize. My real problem is fundamental fact. Kailangan nyo makilala. Kasi pag hindi nyo yung nakilala, hindi kayo gagawin. Yung problema nyo, drugs? No, not drugs. Yung problema nyo, family? No, not family. Yung problema nyo, yourself? You cannot overcome drugs? No, hindi ikaw yung problema. Don't condemn. Don't blame yourself. Your real problem is fundamental. Kailangan nyo pong ma-recognize. Pag hindi nyo na-recognize yun, walang healing. You will continually experience kung ano yung nararanasan. That's why, very important ma-recognize. Pangalawa, para kayo po ay gumaling sa ganyang sitwasyon, kailangan nyo ma-recognize. Kaya, recognition is very important. Kailangan nyo makilala. Ano yung kailangan nyo makilala? Yung problema nyo ay spiritual trouble. Yung paggamit nyo ng drugs, hindi kayo. Yan ay spiritual na problema. Sino yung nag-udyok sa inyo para mangyari yan? Satan udyok to you. Satan come to you. Binubulungan ka, binibigyan ka ng kaisipan. Now, mag-isa ka lang. Use drugs. Walang makakakita sa iyo. Again, use drugs. Then bakit kayo nakakapag-isip ng gano'n? Uudyokan kayo sa Now, wala yung asawa mo na sa trabaho. Yung mga anak mo na sa school. Now, patago kang gumamit. Then bakit natin nagagawa yun? Yun yung inuudyok sa Satanas sa atin. Then, halimbawa, wala kayong pera. Para makagamit lang ng drugs, kailangan kong bumili. Pero wala akong pera. That's why, you will steal money. Then bakit kayo makakapagnakaw ng pera? Ang purpose mo to use drugs. Then bakit ang purpose mo gumamit ng drugs? Sinong nag-uudyok sa iyo ng gano'n? Satan. Kaya alam niyo po, why people steal money? Alam niyo po, meron sa amin sa kapitbahay lang namin. Ako po nakatira ako sa Mission House. Yung kapitbahay lang namin, wala yung kagaya nyo, siya din ay nakagamit ng drugs, pero nandun sa katabing bahay namin. Hindi siya nahuhuli. Hindi pa siya kagaya nyo na nagsisema na ng ganito. But, gumagamit siya. Then, para gumamit siya ng drugs, yung mga bagay sa bahay nila, kuha niya at binibenta. Then, pag nabenta niya na,
yung pera na pinagbenta niya, ang bibili niya. Every time kaya nga po, kapag may naiwan lang na 1,000 sa gilid, mamaya wala na. Bakit niya kinukuha? Siya ba yun? Satan. Bakit? Kasi kailangan niyang gumamit ng drugs. Why? Meron lang po kasi quantity ang paggamit ng drugs. Alam niyo po, mga kapatid, halimbawa, gumamit kayo ngayon. Tatagal yan ng 3 araw. Then after that, diba, 3 araw, walang kain. 3 araw, walang tulog. Then after that, saka naman kayo kakain ng masibak. Saka naman kayo natutulog ng sobrang haba. Kasi yung quantity, nandun pa sa inyo. Kaya hindi kayo kumakain, hindi kayo natutulog, parang laging gising, laging masaya. Pero pagtapos na ng paggamit nyo noon, wala na naman. Kaya nag-desire na naman kayo, nagnanais na naman kayo na gumamit. Ganun siya. Kaya wala siyang pera. Para lang magkaroon ng pera, he will steal. Kung ano yung things na pwede niyang pagkakitaan, ibenta, then, secretly, gumagamit ng drugs. Ito, why? That's why, problema niya yun. Honestly nga, no, problema niya yun, no. That is spiritual problem. Ibig sabihin nun, sabi kasi sa John, chapter 13, verse 2, Satan inject where? In your mind. In your heart. Nilalagay yun sa tanas sa isipan mo. Kaya kung ma-recognize mo, ito pala ay bigay ni Satanas, mapaglalabanan mo. Pero, not easy. Lalo-lalo na sa kalagayan niyo po na-melt na, natunaw na yung pakiramdam ng paggamit ng drugs, not easy. Kung hindi kayo laging makakapakinig ng accurate gospel, lagi kayong maluloko. Hindi nyo ma-recognize, yung problema ko, spiritual problem. Satan intervene in my mind. That's why, you continue rin. I don't know. Sino dito yung kagagamit lang? I don't know. But, in the eyes of the Lord, He already knew. Then, bakit hindi nyo ma-overcome? Not because of you. Hindi po dahil sa inyo. Bakit hindi nyo ma-overcome? It is because of Satan. Amen. Kaya yung problema nyo, hindi kayo. Yung problema nyo, is spiritual ng problema. Satan. Then, paano natin mapagtatagumpayan sa Satanas? By your power, hindi mo kaya. Malakas kang kaya. Kaya may muscle, kaya yung labanan sa Satanas, hindi kaya. Kahit yung mga pulis, may baril sila, kaya nilang barilin sa Satanas, hindi kaya. Hindi natin kaya. Kasi kung kaya nyo, bakit hindi nyo mapagtagumpayan? Bakit nakagamit pa rin kayo? That's why, spiritual na problema. Bakit? Tayo ay physical lang na tao. Si Satanas, spiritual na. Halimbawa, parang ka nakikipaglaban sa hangin. Binugbog mo, binaril yung hangin. Wala naman nangyari. See? Kaya, kailangan yung ma-recognize. Then, kailangan yung ma-recognize na, sabi sa Acts, chapter 8, hanggang 4 to 8, bakit kayo merong physical na problema na nangyayari sa inyong buhay at katawan? Not because of your mistake, not because of your fault, hindi sa kamalian mo, hindi sa mga ginagawa mo, but Satan intervened. Yung pinanghihimasukan, ginagawa sa Satanas sa inyo. Then, I will make conclusion. In order for you to believe, our brother and sister, para gumaling kayo, you must recognize. My problem is fundamental. Because of separation from God, nararanasan niyo yung ganyang problema. That's why Satan have access. Nagkaroon siya ng access sa inyong buhay.
Halimbawa, meron akong cellphone. Yung cellphone na yun may password. Kahit ibigay ko kay Kuya, hindi niya yun ma-access. Wala siyang access kasi hindi niya alam password. Unless, malaman niya yung password. Magagalaw niya yung cellphone. Same. Paano nagkaroon ng access si Satan sa buhay natin? Because of fundamental. Dahil napahiwalay tayo sa Diyos. Naging makasalanan tayo. Kaya si Satanas ang lumasok sa atin. Kaya yung problema natin, spiritual na problema. Kaya kung ma-recognize nyo, sino kailangan mo? Only Jesus. Amen. Why? Tanging si Yesu Kristo ang nakalutas ng ating pangunahing problema. Tanging si Yesu Kristo ang nakalutas ng problema natin sa spiritual na problema. Kay Satanas. Sino yung nakalutas? Only Jesus Christ. Yun yung accurate gospel. That's why, yun yung kailangan nyo mong pangawakan every time, every moment. Ngayon, na-record namin yung video message, you must listen again and again and again. Para magkaroon kayo ng spiritual status na kailangan nyo si Yesu Kristo sa inyong buhay. Kapag nagkaroon kayo ng ganitong kalagayan, that's why every moment, you must recognize, I need only Jesus. Wala kayong ibang kailangan kundi ang Jesus. That's why our brother and sister, like what I said to you, if you don't trust to us, if you don't believe kung ano yung sinasabi namin, we cannot help each one. But, we are very sure. Even though wala kaming natatanggap dito, bakit kami patuloy pupunta? We are very sure. Yung problema nyo, not because of you. Your problem is here. Ang tanging kasabutan, tanging si Jesus. And I really want our brother and sister ang hawakan nyo yung inyong narinig na magandang. Let's pray. Father God, maraming po salamat sa oras nito. Lord, help all our members here na nakapakinig na ito'y tumatak, umugat, at maging kasanayan sa kanilang espiritu at buhay upang maalala nila kung ano yung sitwasyon na kanilang napakinggan ngayon. Lalo-lalo na Panginoon, help them to be healed, Lord. Paano sila gagaling? If they recognize their problem is fundamental problem. Paano sila gagaling if they recognize na yung problema nila ay sa Satanas? Spiritual na problema. That's why hindi nila kayang solusyonin. Kaya kailangan lang po nila tanging si Yesu Kristo sa kanilang buhay. Lord, help them, be with them, and let them experience, Father God, the real healing sa kanilang buhay. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Our brother